dito ngayong gabi para makapakinig ng mga patotoong ito at iba't ibang mga pagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos tungkol sa kung naging ano ba siya sa kanila sa nagdaang taon na ito. At nais kong idagdag maging ang sarili ko rin patotoo na maisama sa kanila. Binubulay ko nga yung patotoo ng mga kapatid na babae riyan patungkol sa tinapay na inihasik sa tubig at yung kay kapatid na Slaughter at kay kapatid na Graham na binanggit niya doon yung patungkol sa panahon kung kailan ang pag-ikot ng mga ruweda ng mortal na buhay na ito'y tuluyang huminto na. Marahil dito'y di naunawaan pero doon, sa harap ng luklukan, nababatid nga ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya sadyang heto po tayo sa gabing ito na para di po ako naniniwala sa pabuklat-buklat ng bagong pahina o parang ganoon, ako'y haya't ibabalik niyo rin kasi yon sa susunod na araw. Pero kung magagawa lang natin na lumapit at ibigay ang ating sarili sa Diyos para sumamba at pasalamatan siya sa mga bagay na ating kung naging ano nga ba siya sa atin at hilingin sa Kanya na magpatuloy pang sumama sa atin, ayan nga ang pinakamagandang bagay. Medyo pagod po ako sa gabing ito. May mga nakasama ako kagabi, mga kasamahan at ako, ako nga'y gising ng halos magdamag at ngayon naparito nga kami, nagising buong maghapon at kaya heto nga medyo nakakaramdam ako ng pagod at kaya di po ako magtatagal dito sa entablado. Kaya gusto ko na pong ibigay ang pulpito kay kapatid na Funk at siya po ang ating tagapagsalita at tapos si kapatid na Wood sa palagay ko ang kasunod pagkatapos niya. At eto nga, kaya nga po, kung sila po'y magnanais na manatili muna, kaya't ang sabi niya kanina, huwag ko raw sabihin yun dito, pero hayan nga, nasabi ko na po. Kaya naman, nakikita ko si kapatid na Funk na nakaupo riyan sa likod, iniiling tuloy ang kanyang ulo. Isa lang po yung kaunting biro sa kanya mga kapatid. At pero yun po mismo mangyayari. Sila po'y binigyan ng pribilehiyo na makapangusap maya-maya pagkatapos sa ilang minuto. At heto nga po, marami tayong tagapagsalita sa gabing ito, alam nyo. Ayan nga, may 3 oras pa tayong natitira. At kaya susubukan natin na madaliin ito sa abot ng makakaya natin. Minsan, kaunting bagay lang na gusto ko pong sabihin sa oras na ito, patungkol doon sa patotoo ng kapatid na babae riyan. Si kapatid na babaeng Leopard, yun sa palagay ko ang pangalan po niya. May kaunti akong ginawang bagong patakaran dito, gaya ng nalalaman nyo na, nitong huling ilang linggo, o tungkol sa pagtawag ng mga tao sa opisina. At pagkatapos si kapatid na Cox po at ang iba pa sa kanila, ay sasabihin nila sa akin kung ano yung itinawag na suliranin, ano pa man yun. At ahayaan na kung puntahan yun sa batayan ng kung ano nga ba, ang pangunguna sa akin na pumunta. At siya nga po, sa ganong paraan dapat talaga gawin yun. Nung isa pong umaga, ako, tinitingnan ko kung ano na ang mga naroon at maraming iba't ibang tawag. May kapatid na babaeng Lake at yung anak niyang lalaki na aksidente. Sa tingin ko nabanggit yun sa akin ni kapatid na Cox. At ang sabi, tinanggal daw yung lapay at ang batay nakaratay na halos mamamatay na. At meron ding isa pang kapatid na lalaki na nakasama ko noon sa kabundukan. Itong taon na ito sa isang biyahe at nakaratay daw siya. Nagdurugo siya sa bandang bituka niya, marahil cancer, at sa California, talaga pong kung saan-saan. Haya't napakaraming iba't ibang mga tao ang may karamdaman. At kararating ko lang noon galing sa pananalangin. At nung pagpasok ko, at ako, binanggit sa akin ng asawa ko na tumawag si kapatid na Slaughter patungkol sa parang maliit po yatang, o si kapatid na babaeng Slaughter po pala, tungkol sa isang batang babae na dinala roon nung isang linggo. Pumasok nga ako sa silid at naupo. Sa isip-isip ko, minamahal na Diyos, ito po ang lahat ng mga kasong iniharap sa akin at ipinapanalangin ko nga ang lahat yun. At ano pong nais mo na gawin ko rito? At para bang may naririnig akong isang bagay patungkol sa isang munting sanggol? Bumaling ako para matingnan kung meron ba kami roon na patungkol sa isang munting sanggol at aking tinawagan si kapatid na babaeng Cox para malaman ko kung meron nga kami roon na patungkol sa isang munting sanggol. Isto lang ang walang nakakaalam patungkol sa isang munting sanggol. Di yun isang pangitain, bagkus isang paghudyok ng espiritu na puntahan ang isang munting sanggol patungkol sa isang munting sanggol na may sakit. Yung tanging bagay lang na sa tingin ko'y halos malapit na roon ay yung sanggol na sinasabi nila na naroon daw sa Kentucky. Parang ang hindi yun. Nung banggitin nila yun, tila ba di sakto ang pagsasalarawan nun? Siya nga, at ako nga'y naisip ko, marahil may pangitain siguro na lilitaw na lang sa anumang saglit. Pero walang lumitaw na pangitain. At pinagbubulay ko po yun. Bumalik na ako sa silid ko na mag-isa para manalangin at naisip ko, nasan kaya ang sanggol na yun ngayon? May dako ba na maisip ko kung nasaan na yung sanggol na yun? At nung nakarang linggo, o nung isa pang linggo nung sanlinggong nagdaan, o para pong ganoon, nakaupo nga ako roon, at may maliit na batang babae na dumaan, bumulong sa tenga ko, sa likuran ko.
Ang sabi, ipanalangin mo po ang kapatid kong babaeng sanggol, at yung munting anak na babae ng mga leopard po ito. Marahil narito siya ngayong gabi. Di ko lang po alam. Siya'y napakalit na batang bulinggit na nakatutuwang batang babae. At sakto namang bumaling ako. Sabi ko, sige iha, para pong ganoon. At kaya iniyuko ko yung ulo ko ng paganoon at nagsimula na ako manalangin para sa sanggol na yun. At ganoon lang po, nakalimutan ko na ngayon. At nung bigla ko na lang naalala yun, kung anong bagay na nangyari. At batid ko nga doon pa lang na ang Diyos nga yun mismo. Kaya pagkatapos ay lumakad na ako, tinanong ko kay Meda kung saan sila nakatira. At di nga niya alam kung saan ba eksakto. Kaya hinanap namin doon sa talaan ng mga numero ng telepono at nakuha namin ang numero nila. At sabi ko, may kung ano, at may sanggol nga sila doon na may sakit sa paniwala ko. O nung isa pang linggo o parang ganon, mga 1 linggo o 10 araw ang nakararaan. May sanggol sila doon na may sakit. Kaya sabi ko, may kung anong bagay nga doon. Ngayon, ang tabayanan mo. At tinawagan ko at wala namang sumagot. Bueno, kaya tumawag ako kay Ginang Cox at nakausap ko ang Ginang dito, ang kanyang nanay. At kaya hetong natawagan ko ang kanyang nanay at ang sabi niya, bueno, binanggit ko sa kanya kung ano ba yon. At marahil narito siya ngayong gabi. Pasensya na po, di ko po kakilala masyado yung babae. Marahil akin siyang makikilala sa mukha. Kaya heto na nga't nabanggit niya sa akin na yung sanggol ay nasa ospital pala. Napakasama ng kalagayan. At sinasalinan nila ng dugo ang bata noong mga oras na yon. Bueno, sabi ko, kapatid na babae, di ko lang po alam. Di ko masasabing isa itong pangitain. Dahil di naman talaga. Pero may kung anong bagay nga na di ko mapawi. Sadyang may pagtukoy doon sa sanggol. Masasabi ko lang na mistula nga na ito mismo yung sanggol na ito na nasa harapan ko. Pagkatapos sabi ko, di muna ako tutuloy dahil alam ko nagugugol ng maraming oras para masalinan ng dugo. At dito sa gawin ng ulo nila yun ipinapadaan sa palagay ko. Kaya sila, alam ko na napakasakit noon at kalunos-lunos. Kaya naghintay muna ako, pumasok at ipinanalangin ng sanggol. At naghanda ako, naisip ko, ito nga yung lugar kung saan ako pinapangunahan ng Panginoon. At kaya nagmadali ako patungo sa ospital at hiniling ko na makita ang sanggol. At dinala nila ako kung saan naroon yung sanggol. At doon sa silid, nakatagpo ko roon ng nanay na naritong nakaupo ngayon. At sinabi niya sa akin na yung nanay niya ay hawak-hawak na yung sanggol ng mga 1 oras na rin bago yun o parang ganoon. At binanggit sa kanya yung tungkol sa pag-uwidyok na ibinigay sa akin ng Panginoon, napuntahan ko yung sanggol. At nung bumalik na siya doon sa higaan, ang sanggol ngayon nakahiga roon, napasipa-sipa at kinikilig at tumatawa. Kaya pumasok na ako roon, at yung maliit na sanggol ay hayan ngang pasipa-sipa at patawa-tawa pa. Umiinom doon sa muntinyang botelya at lahat na parang isang normal na batang nakikita mo sa buhay mo. At ipinatong ko ang aking mga kamay doon sa ibabaw ng maliit na sanggol. Ngayon, kita nyo, at ipinanalangin siya, at lumabas na ako ng gusali. At nabalitaan ko nga nang sabi ng nanay, mga ilang saglit pa lang ang nakararaan, na iniuwi na nila ang sanggol sa bahay. Haya't ito'y kahapon lang nung mangyari ito. At ngayon, ang sanggol ay nasa bahay na nila at magaling na. Kaya tayo'y yun nga'y malayong napakainam kumpara sa tatawag ako ng makailang daang tawag sa sarili ko lang. Napakainam na manatiling tahimik lamang sa harapan ng Panginoon, nang sa gayon, masabi niya sa iyo kung saan ka ba dapat patutungo. At sa bawat pagkakataon nga'y ganap na ganap ito. Kita niyo? Ang Panginoon kasi ito na nangunguna. Ngayon, may magsasabi nga, bueno, pumunta ka rito, kapatid na Branham. Pumunta ka rito. Ikaw tuloy ay naiipit sa kaguluhan na kung dito ba at doon kaya, ikaw, di tuloy nakakapangusap sa iyo ang Diyos. Pero kung mananatili ka lang, sasabihin, salamat sa iyo. Basta tilatag lamang ito sa harapan ng Panginoon. Sabihin, ngayon Panginoon, ano pong gusto mong gawin ko sa bagay na ito rito? Ngayon, iyong nababatid na ako'y iyong lingkod. At ano man ang iyong... Pero kita nyo, hayan nga ang Panginoon na nababatid na ako nga'y magpupunta doon sa mismong oras na mangusap siya sa aking puso. Kanyang pinagaling na agad ang sanggol bago pa man ako makarating doon. Ganun nga, kita nyo? Kaya kita nyo, siya nga po, kita nyo, hindi nga saganang sarili ko ang pagpunta ko roon. Ngayon sasabihin nyo, ano yun kapatid na Branham? Kita nyo, may mga kaloob tayo sa katawan ni Kristo at ang Espiritu Santo mismo na may pagkabatid kung ano nga ba yun. Yung namamagitang yun doon. Ang Espiritu Santo nga'y may pag-udyok sa akin na puntahan ng sanggol. At nung ipanalangin ko na ang sanggol na yon, kahit na nasa bahay pa lang ako noon, at nung puntahan ko na ang sanggol, dahil ito'y kaganapan ng kanyang sinabi, hayan nga ang Espiritu Santo na namamagitan doon sa mga bagay na di natin maunawaan. Kahit pa, kita nyo, hindi ba't kamangha-mangha siya? Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, ngayong gabi ay napakarami kong ang dapat na ipasalamat. Di ko alam kung saan mag-uumpisa at di ko marahil masusubukan man lang. Ako nga'y maraming di ko po alam. Ako'y magbabasa na lamang siguro ng ilang mga salita rito sa kasulatan at ipang-uusap ang mga ito ng ilang minuto, loobin ng Panginoon.
Pero bago ang lahat, gusto ko munang ihayag ang malaki kong pasasalamat kay Jesus Kristo na anak ng Diyos na nagligtas sa akin at naghugas sa akin sa sarili niyang dugo at nag-alod sa akin ng maringal at maluwalhating pag-asa na ito na balang araw ay makikita ko siya ng mukhaan. At di ako tatayo roon ng may paghatol dahil ang kanyang dugo ay tinubos na ako. At ako'y tinubos na sa gabing ito sa dugo ng Panginoong Yesus Kristo. At itong bagay na ibinigay niya sa akin para maging kapwa mamamayan sa siyering kaharian na inyo ring pupuntahan, kaya't tayo na magkakasamay kasamang magmamana kasama siya sa kalwalhatian. Tunay na kahangahangang bagay nga ito. At ako po'y nakaupo kagabi, nakikipag-usap sa ilang mga naroon nung oras na yon. At ngayon, kagagaling din lang sa Elizabeth, sa hapag ng isang kapatid na lalaki, kung saan kami naupot kumain ngayong araw na ito. At pinag-uusapan namin doon ang ilang unang batayang katotohanan o unang batayang ebanghelyo na taglay natin at kung gaanong karealidad nga nito na lampas nga sa anumang pagdududa. Wala nga tayong anumang puwang maski anuman para pagdudahan. Itong tabernakulo at mga tao rito, ang mga dumadalo rito at ang mga tao ng Jeffersonville at sa buong paligid ay tatayo sa paghatol. Kung di tayo ligtas, tiyak na tatayo at tatayo tayo ng walang maidadahilan. Di pa katagalan, bilang isang batang-bata pang ministro, nung panahon na dumating itong unang revival ko, dito nga ako nagdadaos noon sa isang kanto, sa dako ng proyektong pabahay sa isang tolda. Nagbabautismo nga ako noon sa ibaba ng ilog, isang hapon ng Sabado, nung ang anghel ng Panginoon ay unang nagpakita ng sarili sa publiko sa pagpapatibay ng mensahe na aking ipinapangusap. At isa nga yung liwanag na bumaba mula sa langit at tumayo roon. May mga tao marahil sa tabernakulo ngayong gabi na nakatayo noon doon, at nakita mismo ang liwanag na yon. At doon nga'y nagpasimula ako na binabanggit ko yon sa tuwina at inilalahad nga. At lahat nga kayo alam nyo na yung takbo ng kwento at kung ano pa ang nangyari pagkatapos. At may mga tao nga kung minsan, natatalikuran lang nila yon at sasabihin, bunga lang yan ng imahinasyon. Lilisan nga sila mula sa pagtitipon na yon kung saan makikita ito ng mga tao. At sa pag-alis, ay sasabihin, nakita ko ito. May ilan ding magsasabi, bueno, hindi ko ito nakita. Ngayon, siya nga't pinahintulutan ng Diyos na makita ito ng mga tao na nilayon niyang makakita nito. Nung sundan ng mga lalaking pantas ang mga bituin, wala maski munting tandaman sa kasaysayan o ano pa bang obserbatoryo o ano pa man. At gayong binabantayan naman nila roon ang panahon sa pamamagitan ng mga bituin. Pero wala nga ni isa ang nakakita roon sa bituin maliban sa mga lalaking pantas, kita nyo? Ganun nga, dahil hinahangat nga nilang makita ito at inaasam nila na makita ito at mangyari na pinatnubayan sila nito patungo kay Kristo. At sa kabila nun, ay dumaan naman ito mismo sa ibabaw ng bawat isang obserbatoryo at sa kabila ng pagmamasid ng mga tao sa kalangitan para sabihin kung ano ng panahon at kung ano pa, pero wala ngang iba na nakakita sa pagdaan nito, maliban sa mga lalaking pantas, dahil nilayon yun sa kanila na makita ito. Kung nilayon ng Diyos para sa iyo na makita ang isang bagay, makikita at makikita mo ito. Nakatayo si Elias sa Dothan minsan at tumingin siya sa buong paligid at tumingin din yung tagapaglingkod sa labas at ang sabi, tingnan mo ang nakakampo na noon sa buong palibot ang mga taga-Assyria. Pero ang sabi ni Elias, abay mas marami ang kasama natin kaysa sa kanila roon. Tumingin ang tagapaglingkod. Wala nga siyang makitang kahit na ano doon, kundi si Elias lang na siyang nakatayo roon. Ang sabi niya, Diyos, sabi, iyong imulat ang mga mata ng kabataang lalaki na ito, Panginoon. At noong mga sandaling yun, gamit ang siyaring mga matang yun, tanging mata na makakakita, kaya't nung imulat nung kabataang lalaki ang mga mata niya, sa palibot ng propeta ay naroon ang mga karwahing apoy at mga kabayong nag-aapoy. At kita nyo, siya, yun ngay nasa isang dako lamang. At alam natin ang kanyang presensya ay naroon mismo sa kanyang mga anak na nagsisisampalataya. Nangungusap ako noon, sabi ko, doon sa silid ay nakaupo ang may bahay ko. At pinag-uusapan namin yung siyering liwanag na yon, kung saan yun lumitaw at kung saan yun nakuna ng litrato. At pag-uusapan lang natin yon sa gabing ito. Yung bagay na yon na nakakamangha sa palagay ko, may isa o dalawang tao, tatlong tao sa palagay ko ang naroon noon, na nandito sa gusali ngayon. Sina David Porian sa likod, kapatid na Wood, at kapatid na babaeng Wood, doon po sa Houston, Texas, nung ang litrato'y makunan, nung ipahintulot ng Diyos na makunan yun ng litrato. Ngayon, kung tatayo kayo ngayong gabi at makikita nyo yung anghel na yun na nakapalibot sa paligid, marami sa inyo rito marahil ang di pa yun nakita. Pero kita nyo, ang liwanag na yun, ang haliging apoy na nanguna noon sa mga anak ni Israel. Na siya rin pumunta kay Pedro sa mga selda doon sa bilangguan at iniligtas siya mula sa bilangguan. Ito nga ang siya ring anghel ng Panginoon na yon. At heto nga ito ngayon.
makaraan ng lahat ng daan-daan, oo, libo-libong mga taon, ay hayan ngang narito pa rin sa piling natin ngayon. Kita nyo? At pinahintulutan nga nitong makuhanan siya ng litrato na tumayo roon sa kung saan ako nakatayo. Ngayon, di po lang para sa akin, kundi para sa iglesia po. Para sa buong katawan ng mga mananampalataya. Kita nyo? Para sa lahat po ito. Ngayon pansinin, kung ako'y naniniwala na ito mismo yung haliging apoy na nanguna sa mga anak ni Israel noon. Di po ba't naniniwala rin kayo riyan? Ang mismong haliging apoy. At ako rin ay tunay na naniniwala na yung liwanag na yun ay nagpunta rin noon doon sa bilangguan. At kung saan ikinulong noon si Pedro. Di po ba't naniniwala kayo sa patotoo na yan? Akin nga yung sinasampalatayanan ng buong puso ko kung papaanong naniniwala ako na ang pangalan ko ay William Branham. Akin nga yung sinasampalatayanan, kita nyo? Naniniwala ako sa kwento na yan. Pero heto nga't tinataglay natin ang masigit na lubos na batayang patunay kaysa roon. Taglay po natin. Ang taglay nga natin ay masigit na lubos ang batayang patunay. Ngayon, naniniwala ako riyan sa pamamagitan ng pananampalataya. At ano kaya kung ang anghel ng Panginoon ay nakatayo rito ngayon na nakapalibot at bawat isa sa mga mata nyo riyan ay magkakaroon ng pagkakakita para makita ito? Yun nga'y magiging tunay na mainam. Pero ang makita nga ang litrato nito ay higit na patunay na mismo kaysa sa makita nyo ito gamit ang inyong mga mata. Kita nyo? Tama ba yon? Dahil maaaring namamalikmata ka lang, pero yung meka, di nga magkakaroon ng pagmamalikmata yung kamera. Di nga yan magkakaroon ng ganoon. Dahil isa yung kamera. At ang kukuhanan nga nun ay yung aktual na litrato mismo. Ito nga'y tunay na naroon at naroon mismo para makuhanan ng lente. Kita nyo, ikaw nga'y pwedeng magkaroon lang ng mga malikmata at yung mga bagay-bagay ay magmumukhang ganoon. Pero di naman pala, kita nyo? Pero kung litrato na mismo, at maaari ring psikolohikal lang yon, pwede mo kasing sabihin, nakikita mo ba yun doon? At sige ka sa pagsasabi, oo, naniniwala ako rito. At ganun na lamang ang paniniwala mo, tiniisip mo tuloy, na nakikita mo talaga ito. Gayong wala ka naman nakikita, kita nyo? Ganun nga. Kaya't psikolohikal lang yon. Kaya't ikaw nga'y sadyang ibinubunsod ka lang noon na isip-isiping nakikita mo yun. Na ano pat iyong iniisip lamang ito sa imahinasyon mo. Na ganun na lamang ang imahinasyon mo na ano pat nagiging parang tunay na. Isipin nyo na lang na kunwari may taong namumuhi sa'yo sa oras na ito. At di naman talaga sila namumuhi sa'yo. Pero isipin mo lang na namumuhi sila. At sigit isip-isipin mo lang yan. Di nila ako gusto. At malalaman mo na lang, iniiwasan mo na yung taong yun. Gayong wala naman silang nagawa na anuman sa'yo. At sa paglipas nga'y, magiging totoong-totoo na yun sa'yo na paniwalang-paniwala ka na tuloy na di ka gusto ng taong yun. At marahil, mabubulyawan mo pa sila, gayong may sinasabi lang pala sila sa'yo. Halimbawa, ang asawa mong babae, o asawa mong lalaki, o isang kapitbahay, o parang ganoon. Gayong, yung tao ay wala namang ginagawa na kahit anong masama. At dahil nga sa iniisip mo na ganoon yun, na ano pat naging realidad na sa'yo. Ngayon, nakikita nyo ba ang ibig ko sabihin? Pero samantalang, kung ang isang litrato ay makukunan, tiyak na naroon at naroon talaga yon. Kaya ngayong gabi, dumaan na tayo gaya ng ipinahayag ni kapatid na Graham kani-kanina sa maraming tagumpay at kabiguan sa iglesia at kung ano-ano pa. Dumaan tayo sa maraming panganib, pagpapagal, at patibong sa daan, na iba't iba ang antas. Binabansagan tayong kakatuwa at mga holy roller, at lahat na ng may babansag at kung ano-ano pang katulad nun. Pero heto nga't, sa gitna ng lahat ng hiyan, kung ang tabernakulong ito'y masunog man ngayong gabi, at mamatay ako, at lahat kayo yayaon din ngayong gabi, itong ating patotoo ay ganap na katotohanan. Nasa milyon-milyong tao ang may pagkakakilanlan dito, at ang siyentipikong patunay na mismo ang nagpapatunay, na di lang basta sinasabi natin, gaya nitong sinasabi natin bago yung liwanag, bago yung anghel ay makunan siya mismo ng litrato, pinapatotoo ko na ito noon, na mula pa nung batang paslit ako, na itong liwanag ay lagi ko nang kasama. Mga taon, marami sa inyo na nakaupo rito ang napakinggan na ako na ipinapangusap ko yun noon. Nang taon at taon na ang nagdaan, at alam na alam ito. Taon at taon na ang binilang bago makunan ng litratong ito. At nung makunan ng siyentipikong daigdig ng litrato ito mismo ang siyering bagay na yun na ating pinapatotoo. Kaya ipinapakita lang niyan na nagsasabi ka ng katotohanan. Ito ang ganap na katotohanan. Kaya ngayong gabi, lubos-lubos ang pasasalamat ko na malaman ng dakilang Diyos na Jehovah na dumagundong noon sa bundok ng Sinai, na tumayo noon sa bundok at itinuro ang mga banal na pagpapala at nagbangon mula sa patay ay narito mismo sa kalagitnaan natin ngayong gabi. At siya pa rin nananatili. Kung ano siya noon, ay siya pa rin ngayon. At siya pa rin magiging ganoon magpakailanman. At ang isipin na siya, ang Diyos ng langit, ay magagawang ibaba ang sarili, na bababa rito at makipag-ugnay sa katulad ko at ninyo rito, na mahihirap lang ng mga tao,
nasalat sa mga bagay-bagay ng sanlibutan ito. At mga di nakapag-aral, ako nga, at sa kabila nun, ay iniibig niya ako, na siya'y bumaba at iniligtas ako sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ito nga'y di ako karapat-dapat o wala nga akong kayang gawin. Pero ako nga'y iniligtas niya. Dahil bago pa man itatag ang mundo, ako nga'y paunang itinalaganan niya nung una pa man na maligtas sa kanyang sariling paunang pagkakalam bago pa magsimula ang mundo. At ganoon din sa bawat isa na naligtas, ganoon na ganoon ang ginawa niya para sa kanila. Oo, isang kahangahangang bagay talaga. Isang kahangahangang oportunidad talaga ito. At ang buong pusong hangad ko para sa taon na ito, kung tutugunin ng Diyos ang aking panalangin, marahil di po ako magtatagal ng buo hanggang hating gabi. May dalawa po akong anak na babae riyan na kapag sila'y naantok na, ay nag-aalburot at umiiyak. Kinakailangan po silang dalhin muna sa labas agad. At gusto ko pong sabihin ito, kung wala na akong tsansa na makabalik dito at makapagpatotoo, na ako'y nais kong pasalamatan ang bawat isa sa inyo para sa pananalangin nyo na inyong ipinanalangin ngayong taon para sa akin. Kung di nyo nga yun ginawa para sa akin, wala na sana ako. Dahil nga sa pagsisikap nyo na may taguyod ako sa pananalangin, kaya naman naibabaka ko ang pakikipagbaka. At minamahal ko kayo, gaya ng nabanggit kanina ng kapatid na lalaki ng buong puso ko. Madalang nga akong nakakapunta rito sa atin na dapat sana. Di ko tuloy nakikita masyado ang mga tao at ministro rito sa atin sa kung paanong gusto ko sana, kung paanong hinahangad sana ng puso ko. Kaya tao lamang po ako, at yung aking oras ay sadya pong limitado lamang at maging ang mga kakayahan ko at iba pa. At ngayon, sa pamamagitan nga ng tulong ng Diyos, kung ako'y tutulungan niya, ninanais ko na ang taon na ito ay maging pinakamainam na taon ng buong buhay ko. Ako nga, sa biyaya ng Diyos, ay nakaakay na ng kalahating milyong mga kaluluwa kay Kristo, at umaasa ako na sa taon na ito, napaabutin pa yun ng buong 1 milyon kung loobin ng Diyos. Dahil kung loobin ng Diyos, gusto ko pong humayo sa ibang bansa uli, sa oras na may kakayanan na tayong pinansyal at kung ano pa na gawin yun, at magpupunta sa ibang bansa sa mga dakong yun, kung saan nakakaakay tayo ng libo-libot marami mismo ng minsanan. At alam ko na nalalapit na talaga ang araw. Ang mga oras ay sadyang ang paubos na. Pakipsilim na halos mga kaibigan, at ninanais ko na magawa ko ang lahat ng magagawa ko dahil ito lamang ang tanging panahon na kayo at ako ay magiging mortal. Ito lamang ang tanging panahon na mabibigyan tayo ng ganitong pribilehiyo sa buong walang hanggan na makakay kay Kristo. Kaya gawin po natin ito. Lahat ng pwede nating magawa. Ilan natin ang bawat oras na posibleng makakaya natin para sa kanyang kalwalhatian. Yan nga ang layunin ko para sa parating na taon na ito. At sa tulong ng Diyos, sa inyo pong mga pananalangin, magagawa ko ito. Kaya ipanalangin niyo lang po ako ngayon. At ngayon, iyuko po natin ang ating mga ulo pansumandali para sa pagbubukas ng salita. Ama, heto ang iyong walang hanggang salita na nakalatag mismo sa harapan ko. Walang sino man sa langit o sa ibabaw ng lupa ang marapat na kunin ng aklat. Magtanggal man ng mga tatak o makatingin man doon, maliban sa kordero na pinaslang bago pa itatag ang sanlibutan. Ngayon kami po ay nagsusumamo sa Kanya. At kung makasumpong po kami ng biyaya sa iyong paningin, dalangin nga namin, o kordero ng Diyos, na iyong kukunin ng ilang mga sandaling ito ngayon, habang ibinubuklat po namin ang mga pahina ng iyong salita, at buksan ito sa aming mga puso, sapagkat tinihiling namin ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, mag-aaral po sana ako ng konti nitong hapon kanina, sa ilang konti mga bagay na aking ipapangusap sana sa gabi pong ito, pero wala na po akong oras para gawin yun. Kaya heto't ang may bahay ko ay nagpunta rito kasama si Billy at akin lamang inunat ang kamay ko't basta bumubuklat-buklat ako rito sa Biblia. At naisip ko, bueno, nakadakong nga kay Melchizedek. At naisip ko, oh, naku, kung yun ang datakuan ko, baka yung iba ng mga kapatid na lalaki ay mawalan na sila ng oras para makapagsalita pa. At kaya yan nga'y ipapasa susunod ng mga araw na lang natin, loobin ng Panginoon, kung kailan marami tayong oras. Ngayon, at pagkatapos ay nakadako ako doon sa 10 kabanata ng mga gawa na may pangungusap dito sa unang iglesia. At kung meron po sa inyo na may nais at may Biblia, sige po't makibuklat lang sa 10 kabanata para sa kauntit maiksing mensahe sa susunod na ilang minuto. At habang kayo'y bumubuklat, magbibigay lang ako ng kaunting pambungad nung nakaraan. Nung linggo, 1 linggo na ang nakararaan. Sa palagay ko nga, o nung isa pang linggo yata yun, nung nakaraang 1 linggo, pinag-aralan nga natin ang aklat ng mga gawa patungkol sa unang iglesia. Naroon tayo sa mga gawa 2 sa palagay ko. Doon nga'y, nung mga oras na yun ay lumabas sila at nagpunta sa kanilang nanupat noon. Sinabi sa kanila ni Pedro kung papaano ngang dapat silang mangagsisi at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan at tanggapin ng Espiritu Santo.
Ngayon, gusto ko pong magpahayag ng kaunting saloobin. Kung ayos lang ba yon ngayong gabi mula rito sa entablado? Tingnan nyo, kita nyo, lahat ay nagsasabi lagi, Kapatid na Bill, walang nakakaunawa sa'yo. Bueno, ako nga'y may pagkakakaiba, pero alam nyo, kaya't di ko naman yun sinasadya. Pero may mga kaisipan nga ako tungkol sa mga bagay-bagay at may mga paniniwala ako. Ngayon, ako nga'y lubos nga akong naniniwala na maraming bagay na naroon sa kasulatan, na naroon sa mga apostol noon, na di na natin ginagawa ngayon sa panahon na ito. At katulad na lang nitong isang ito, maraming nagsasabi, papaano na habang naroon ka sa mga pag-ibanghelyo mong pagtitipon, papaano mo napapadulog ang 30,000 mga tao sa altar para maligtas sila? Hindi nga nila kailangan magpunta mismo sa altar para maligtas. Ang tanging bagay na kinakailangan nilang gawin ay manampalataya sa Panginoong Yesus-Kristo. Tama po ba? Gusto kong tanungin kayo ng isang bagay at pagbulayan nyo yun. Tapos dadako ako sa mga liham nyo sa sanglinggang ito. Kita nyo? Di nga ako pwedeng masabing Katoliko ako. Kaya't ang Katoliko kasi naniniwala rin naman na kinasihan ng salita. Pero ang iglesia ay nasa ibabaw raw ng salita. Di nga rin ako pwedeng masabing protestante ako. Dahil kinukuha lang ng protestante yung sa tingin nila ay tama ito. At yung iba'y di raw ito kinasihan. Eto nga't sinasampalatayanan ko na ang sinasabi mismo ng Biblia ay katotohanan nga. Naniniwala ako na ito ay salita mismo ng Diyos. Para masampalatayanan nito, kinakailangan kong isuko ang buo kong buhay at buo kong kalooban dito na sampalatayanan na ito mismo ang katotohanan, na wala nang iba pang katotohanan, kundi ito lamang. Wala nang iba pang maaaring idagdag dito o anuman na maaaring ibawas mula rito. Yan na mismo kung ano ba dapat yan. At sino man na mag-aalis mula sa aklat na ito o magdagdag dito, siya ngay aalisin sa aklat ng buhay. Sinabi ng Diyos sa Apokalipsis, sino man ang mag-alis o magdagdag dito, ito na mismo ang kumpletong kalooban ng Diyos at kapahayagan ni Yesus-Kristo para sa mga tao. Siya nga. Ngayon, para panaligan yan, ako nga'y kinakailangan na manampalataya ng salita ng Diyos ay ganap na katotohanan. At sa mga Gawa 2:38, noong sabihin ni Pedro, mangagsisi ang bawat isa sa inyo. Sabi ng mga taong naroon, mga kalalakihan at mga kapatid, ano ba ang dapat naming gawin unang-una? Gusto nga nilang maligtas. Ngayon pagmasdan, nangungusap nga siya roon sa mga di mananampalataya. Ngayon masdan nyo nga ang sinabi niya. Sabi niya, mangagsisi bawat isa sa inyo. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng mangagsisi? Ang ibig sabihin ng mangagsisi ay humingi ng paumanhin sa mga bagay na inyong nagawa. Halimbawa, ano kaya kung babaling ako rito ngayon at sasaktan ko ang aking kapatid ng walang kadahilanan at naghahangad nga ako na makapagsisi sa bagay na yun? Heto't sasabihin ko, Kapatid na Neville, paumanhin, dahil nagawa ko yun, kita nyo? Bueno, hayan nga, na kung sasabihin ko yun, paumanhin po't nagawa ko yun, at talagang taos-puso yun, ako nga'y nagsisisi. At kung ako nga'y humihingi ng paumanhin para sa aking mga kasalanan, at hihingin ko sa Diyos na patawarin ako nga'y nagsisisi. Tama po ba yun? Tama nga. Sinabi ni Pedro, mangagsisi o magpaumanhin sa inyong mga kasalanan. At pagkatapos, magpabautismo sa pangalan ni Yesus-Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Tama po ba yun? Sige. Doon sa bahay noong si Pablo at si Silas ay nagdaos noon ng pagtitipon at sila'y nabilanggo, binugbog, dahil tinalayas nila yung masamang espiritu mula sa isang manghuhula. At noong mapiit sila doon sa bilangguan ng Pilipos, at nung gabing yon, nung umaawit sila ng mga awitin at sila, nagpadala ang Diyos noon ng lindol, at niyugyog ang bilangguan ng husto na anupat ang mga tanikala ay natanggal mula sa kanilang mga kamay. Hinugot na nung tagapagbantay ng bilangguan ng kanyang tabak, at akmang papatay na niya ang sarili niya. At sabi ni Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagkat narito kaming lahat. At sabi nung tagapagbantay, ano bang magagawa niya para maligtas? Sabi niya, manampalataya sa Panginoong Yesus-Kristo, kasama ang buong sambahayan, ng buong puso mo, at ika'y maliligtas. Ikaw at ang iyong sambahayan, pansinin, manampalataya sa Panginoong Yesus-Kristo. Ngayon, kung ang isang taong nga'y nagpapaumanhin para sa mga pagkakasala niya, babagalan ko lang po ito para tumimo ito ng husto. Kung ang isang tao'y magpapaumanhin para sa kanyang mga kasalanan at magsisisi, ihingi ng tawad para sa kanyang mga kasalanan, at tatanggapin si Yesus-Kristo bilang kanyang tagapagligtas, alang-alang sa mga kasalanan niya, at mababautismuhan sa pangalan ni Yesus-Kristo, ang Diyos nga'y obligado sa mismong minuto na yon na pagkalooban ng tao na yon ng bautismo ng Espiritu Santo. Kung di niya gagawin, hindi niya
Di nga niya tinutupad ang kanyang salita. Tama po ba? Ngayon, bakit kinakailangan pa ng mga pagtitipon na kung saan ay naghihintay tayo kung ganoon? Bakit kinakailangan pa ng mga pagpapatunay at mga bagay-bagay na kagaya ng mga kamit-kamit natin? Ngayon, sinabi ni Jesus sa San Juan 5:24, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na siyang nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ngayon, ito ngang buhay na walang hanggan. Ano bang ibig sabihin ng walang hanggan? Ang ibig sabihin ngay walang katapusan. Kung ang isang tao ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang katapusan. Kaya, bakit nangyayari pa itong mga pagdulas pabalik at pagsisikap na maligtas muli? At lahat ng mga bagay na yan kung ganoon. Kung may buhay na walang katapusan na kayo, di nga kayo pwedeng mapahamak pa. Di nga yun gagawin ng buhay mo na yan, dahil may buhay na walang hanggan ka na. Ngayon, kung meron po sa inyo riyan na nagnanais na tingnan ng salitang yun, makikita nyo nga yun. Ang salitang Griego na ito, itong Zoe, Z-O-E, na salitang Griego, nang ibig sabihin ay ang buhay ng Diyos. Dahil kung ito'y walang katapusan, isa lamang ang bagay na walang katapusan. At yun ang Diyos. Siya nga'y mula sa walang katapusan hanggang sa walang katapusan. Ikaw ang Diyos. Ngayon, kung siya nga'y mula sa walang katapusan at hanggang sa walang katapusan at binigyan ka na ng walang hanggang katapusan hanggang sa walang katapusang buhay, ibig sabihin ay nararapat lamang na maging bahagi ka ng kanyang walang hanggang pagkasya. Tama po ba? At kung kayo'y maging bahagi ng kanyang walang hanggang pagkasya, kayo nga'y mga anak na lalaki at mga anak na babae sa kanya, na saktong tumutupad sa sinasabi mismo ng kasulatan. Tayo'y mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Tama po ba? Kailan niyo ito natanggap? Nung nakasigaw ba kayo? Nung dumulog kayo sa altar? Nung makapagsalita ka ng iba't ibang wika? Nung oras nga na sumampalataya kayo? Marami nga tayong nabautismuhan na di naman nananampalataya. Marami na tayong narinig na pagsasalita sa iba't ibang wika na di naman nananampalataya. Masyado nating pinatutuon ng mga tao sa mga katibayan at kailangan may gawing ganito at iisa-isahin pa yon. Sasabihin, kapag ginawa mo ito, makakamit mo ito. Wala ngang kahit ano sa Biblia, saan mang sulok ng Biblia na mariinyong masasabi na ang isang tao, dahil kanya itong ginagawa, kaya't isa siyang Kristiyano dahil nananampalataya siya. At yung mismong buhay niya ay dala-dala yung bunga ng Espiritu sa anumang bagay na ginagawa niya. Kita nyo? Yan nga yun. Ngayon, at sa punto na sasampalataya ka, tatanggapin mo ang buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay ang Diyos. At ang Diyos ay ang Espiritu Santo. Tama po ba? Kung ang Diyos at ang Espiritu Santo ay di yung parehong persona na yon, si Jesus ay may dalawang ama kung ganon. Sinabi ni Jesus na ang Diyos ang kanyang ama. At sinasabi rin ng Biblia na ang Espiritu Santo ay ang ama niya. Kaya ibig sabihin lang, kapwa sila iisang persona. At kung matanggap mo ang Diyos, ang walang hanggang buhay sa iyo, kung ganoon, ano yung natanggap mo? Yan nga ang bagay na gusto kong malaman nyo. Nakukuha niyo ba ang punto? Tayo punong-puno kasi ng mga teorya. Itong ang iglesia ay napadpad sa ganoon. Dahil naging makadenominasyon ito. May masusumpungang ganito ang denominasyon na ito. Kanila itong sasampalatayanan. Gagawa ng denominasyon mula roon. Di na sila makausad ng higit pa roon. Pero ang iglesia ng Diyos ay tuloy-tuloy ang pag-usad. Sila ngay umuusad. Uusad sila mula roon at iiwan nila ang mga denominasyon na naiwan na roon sa likod. Ito'y umusad mula sa Luther. Ito'y umusad mula sa Methodist. Ito'y umusad mula sa Baptist. Ito'y umusad mula sa Presbyterian. At ito ngay umuusad mula sa Pentecostal. Ganon nga. Dahil ang buhay na walang hanggan ay patuloy na umuusad, kita nyo? At ito'y nakakamit nyo dahil, bakit? Sumasampalataya kasi kayo sa Panginoong Yesus Kristo. Ngayon, may dalawang bagay lang naman. Tingnan nyo, kayo ay alinman sa di mananampalataya o mananampalataya. Alinman nga ito sa umaga o gabi. Tama ba? Ngayon, di ko nga pwedeng sabihin, may ganitong dami lang ng gabi. Ganitong karami ang nakikita ko sa bintana na masasabing ang gabi. Hindi. Ang buong kabuuan noon ay gabi mismo. Siya nga. Ngayon, ang gaya ng kalimitan kong sinasabi, ang paninigarilyo, pagnguya ng tabako, at pag-inom ng whiskey, hindi yan ang kasalanan. Ang mga yan ay mga bunga ng kasalanan. Ginagawa nyo yan dahil isa kayong di mananampalataya.
At ang pamumuhay ng matuwid at banal at payapa at matiwasay at tahimik at kalugod-lugod at mapagkapwa-tao at iba pa, hindi nga yan dahil sa isa kang Kristiyano. Yan lamang ay mga bunga ng pagiging Kristiyano. Dahil nga yan sa bagay na nasa inyo, na nagbubunsod sa mga ito. At kung kayo ay gumagaya-gaya lang, at ginagawa lang ang mga iyon dahil nagpapanggap lang kayo na isa kayong Kristiyano, isa ka ngang ipokrito. Ganon nga. Kung ang buhay mo ay di kalugod-lugod ang pamumuhay, dahil yan sa kaibuturan nyo, may kung ano ngang bagay na dapat lumitaw. Yan ang nagbubunsod na nagbibigay sa inyo ng ganong pakiramdam. Yang pagdaan nyo sa mga pagsubok at mga kaligaligan, at mga katagumpayan at kabiguan, at di naunawaan. Wala nga yang kinalaman dito. Noong ang Israel ay tumalikod at napunta ng Ehipto, sila nga'y tumalikod. Pero di nila nawaglit ang kanilang tipan. Ang nawaglit nila ay yung kanilang kagalakan. Di sinabi ni David na, iyo pong ibalik sa akin ang aking pagkaligtas. Ang sinabi niya ay, iyo pong ibalik sa akin ang kagalakan ng aking pagkaligtas. Yung kanyang pagkaligtas ay nanatili pa rin. Pero napadpad nga siya sa maling dako at kaya nawaglit niya ang kagalakan ng kanyang pagkaligtas. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? Kailan ka ba naligtas? Kailan ka pinaging banal? Kailan ka napuspos ng Espiritu Santo? Noong sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, dahil natanggap mo doon ang buhay na walang hanggan. Pero hayan nga, mula roon, doon ka nagpasimulang lumago. Nagsimula kang lumago. Lumago ka't dumaan sa pagpapaging banal, dumaan sa Espiritu Santo, at dumaan sa pagsasalita ng iba't ibang wika, at dumaan sa lahat ng mga bagay rito. Pero natanggap mo ang buhay noong manampalataya ka. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? At ngayon, di nga yan uubra na may ibang tao na nakamit na ang buhay at pilit mong pinagagawa sa kanila ang isang bagay rito, gayong di pa sila nakakaabot sa dakong yun. At ang mga Pentecostal ay di pa nakaabot sa dako na patungo na ngayon ang iglesia sa pagkukupkop o sa pagpuposisyon ng mga anak. Ngayon, sa lumang tipan, kapag ang isang anak na lalaki ay ipinapanganak sa isang sambahayan, siya nga isang anak dahil doon siya ipinanganak sa sambahayan na yon. Ang anak kong lalaki, anak ko nga noong siya'y ipanganak sa akin. At noong ang Pentecostal na iglesia ay magsilang, o noong masumpungan nila ang sinasabi nilang kapanganakan, ang bagong kapanganakan o iglesia ng Espiritu Santo, na sila'y ipinanganak na sa kaharian ng Diyos. Bueno, ngayon sa lumang tipan, ngayon sa mga taga-Epeso, sa unang kabanata, ang sabi nito, tayo'y itinilagana ng una pa sa pagkukupkop bilang mga anak. Sa pagkukupkop bilang mga anak, tingnan nyo nga yan, sa pagkukupkop bilang mga anak. Siya nga po. At ang isang lalaki sa lumang tipan, sa panahon na siya magkakaroon ng anak na lalaki na ipanganganak sa kanyang sambahayan, ang anak na ito'y anak na nung siya ipanganak pa lang. Pero may tagapagturo nga na siya ang magpapalaki sa bata na yun hanggang sa umabot siya sa isang hustong gulang. Tapos, kapag ang tagapagturo na ito, kaya't kapag sasabihin na niya sa tatay na ang bata ay karapat-dapat na naangkop na at lahat na, ngayon, ang naturang anak ay kukupkupin sa pamilyang yun. Marami sa inyo na mga nagbabasa ng lumang tipan ay batid ang kasulatan para niyan. Siya nga'y kukupkupin sa pamilyang yun. Pero sakaling di pa, siya'y mananatiling anak pa rin. Pero di siya kinupkop. At kung kupkupin na siya'y dadalhin sa liwasan, susuotan ng balabal, at pagkatapos may gaganapin na seremonya. At pagkatapos ang lagda ng binatilyong ito, na malalagay sa tseke, ay katumbas ng lagda ng kanyang tatay. Yun na yun mismo, dahil siya'y kinupkup na sa buong pakikisama sa pamilya. Kinupkup mismo ng Diyos ang sarili niyang anak. Noong kunin niya siya paitaas, dinala sina Pedro, Santiago at Juan bilang mga saksi. Sa bibig ng 2 o 3 saksi ay pagtitibayan ng bawat salita. At dumako roon, at nililiman ng Diyos si Kristo. Nililiman ng Espiritu Santo si Kristo, at ang kanyang damit ay nagliwanag na parang araw. Tama ba? At ang sabi mismo ng Diyos, ito ang sinisinta kong anak, siya'y inyong pakinggan. Sa madaling sabi, eto na nga ito. Ano man ang kanyang sabihin, ay ito na yun ng ganap. At siya ay binigyan ng pantay na, at tunay nga, na ang Diyos mismo ito. Pero Diyos sa laman ni Jesus Kristo, na inihahayag ang kanyang sarili sa mga tao. At doon ay kinupkup ng Diyos ang sarili niyang anak. At ngayon, yung panahon ng Pentecostal na iglesia at mga taong ito sa huling panahon ay magsisimulang sumpungan ang bagong kapanganakan na may papanganak silang muli, ay kanilang iniisip na yun. Hindi po, yung akyat panaog nyo yan, at pag-uurong sulong nyo, at mga bagay na kagaya niyan, di pa kayo mailalagay ng Diyos sa posisyon ng pagiging anak. Pero sa oras na mananatili ka sa kaharian, mananatili sa Ebanghelyo, mananatili roon mismo, isa sa mga araw na ito itatawagan kayo ng Diyos
at ilalagay kayo sa isang dako. Kayo'y kukupkupin bilang kanyang anak sa harap ng mga tao, at kayo'y pagkakalooban ng isang bagay na matitigatig niyo ang mga bansa sa pamamagitan nun. Nakikita niyo ba ang ibig ko pong sabihin? Isa nga itong pagkukupkop sa pamilya. Ngayon, sila na sumunod sa kanya, sina Pedro, Santiago at Juan. Ipinapangusap natin ngayong gabi itong tungkol kay Pedro, yung dakilang pangitain, kung papaano namuhay ang mga tao na yon nung panahon na yon. At ngayon, una-muna, dito sa 20 o ika-32 talata ng naunang kabanata, itong ika-9 na kabanata. At nangyari, nasa paglalakad ni Pedro patungo sa lahat ng dako, siya'y naparoon sa mga banal na nangananahan sa Listra. At doon natagpuan niya ang isang lalaki na nagngangalang Enas na nasa kanyang banig ng 8 taon, sapagkat siya'y may sakit na pagkalumpo. At sinabi sa kanya ni Pedro, Enas, pinagaling ka na ni Jesus Kristo. Magtindig ka at usayin mo ang iyong higaan. At pagdakay nagtindig siya. Masdan niyong maigi. Ngayon tingnan niyo kung anong nangyari. At lahat ng mga nangananahan sa Lida at Sarona, masdan niyo nga itong maigi, lahat ay nagbalik loob sa Panginoon. Dahil sa may isang lalaki na may sakit na pagkalumpo ang pinagaling, ang buong pamayanan na yon ay nagbalik loob sa Panginoon. Dahil may isang lalaki na pinagaling mula sa sakit na pagkalumpo. At samantalang ngayon, binabangon na mismo ang patay. At ang mga tao ay nagsisipagsabi pa rin na sa demonyo ito, psikolohikan lang ito, pagbabasa lang ito ng pag-iisip. Yung tao hindi naman talaga siya patay kung tutuusin. Nakita niyo ang pagkakaiba? Yung pagpapawalang halaga natin sa Diyos ang nagdedetermina kung anong kinasasadlakan natin ngayon. Atin niyang matatanggap ang makalangit na paghatol. Ang buong mundo ay nililigalig na ngayon sa ilalim ng epekto ng mga paghatol na unti-unti nang gumagapang palapit. May ministro rito marahil na may maidudugtong diyan sa loob ng ilang minuto patungkol sa mga parating na paghatol. At umaasa ako na sususok sila ano't anuman patungkol sa parating na paghatol. Dahil ang buong mundo ay nakaamba na, nangangatog na. Bawat bansa'y nangangatog na. Di po ba't iniisip nyo na ang Rusya man ay nangangatog din? Ang Estados Unidos at ang mga Israel nangangatog na mismo. Sino kayang magbabagsak ng unang bomba atomika? Kapag nangyari na yan, tiyak na sasambulat ang buong kabuuan nito at wala ng kontrol at wala ni isang kahit sino sa bombang cobalt na yon. Ano kaya kung pakawalan na ang ilan sa mga yon? Wala nga kahit langaw man o anumang insekto ang matitira sa mismong balat ng lupa. Nandiyan na nga ito sa mga kamay ng masasama at lipos ng mga kasalanang mga kalalakihan na patungong impyerno. At ang inyong patutunguhan sa paglalakbay niyo rito sa lupa, kaya't ang sabi ko ngay, ang paglalakbay niyo rito sa lupa ay nakasalalay sa mga kamay ng masasama at makasalanan ng mga kalalakihang yon. Tiyakin niyo kung saan itinatagubilin ang patutunguhan ng inyong kaluluwa. Kung di yan itinatagubilin patungo sa langit at patungo sa Diyos, bumaling na ngayong gabi ng buong puso nyo at huwag niyong palalampasin ang 5 taon na di man lang kayo bumabaling patungo sa Diyos. Dahil yung paglalakbay niyong yan sa lupa na ito ay nakasalalay sa kamay ng mga masasama at malulupit na mga malalamigang puso na mga kalalakihang walang Diyos. Diyan mismo nakasalalay ang inyong katawan. Ano mang naisin nilang gawin dito ngayon, yan nga mismo ang tatapos sa inyo. Mahabag nawa ang Diyos. At ang Diyos, sa kanyang mapagmahal na kaawaan, haya't nagpapadala ng mga tanda at mga kababalaghan at ng mga himalat lahat na at ipinapangaral ang Ebanghelyo at ang mga tao'y pilit kayong tinatangay sa tuwina na di makatuon dito na mapalayo rito. Kaya ano pa bang inaasahan nyo at wala na nga iba kundi paghatol? Tatanggapin nyo talaga ito. At samantalang heto ang isang lalaki na pinagaling sa sakit na pagkalumpo noon at ang buong pamayanan nga ay bumaling kay Kristo. At heto nga tayo sa ating mga hari at mga tagapamuno at mga maharlikang namumuno at mga kongresista at lahat na. Heto ang mga kadalamhatian at mga karamdaman at ang mga patay at ang mga namatay at nasaksiyan nila mismo na sila'y nabuhay at nagkaroon ng buhay uli. At ang bansay nanlilibak at tinatawanan lamang ito. Kaya ano pa bang natitira sa atin kundi paghatol na nga mismo? Oh, kapatid, kung meron ngang nararapat na panahon para gisingin ng Diyos ang kanyang bayan, ay ito na mismong panahon na ito ngayon. Sa parating na taon na ito, naway pahiran ng Diyos ang kanyang mga ministro, nakagaya sa mga lagablab ng apoy, dahil kayo nasa huling mga araw na nasa pagtatapos na ng mga panahon.
Masdan dito, heto nga ang siyang lalaki na ito. May isang dalagita na nagngangalang Tabita. Tabita, ang ibig sabihin ay Dorcas. Siya'y namatay nung naparoon siya. At si Pedro ay naroon noon sa Jope. Nagsugos sila para sunduin siya roon. At dinala nila siya roon. At pumasok siya sa silid kung saan nakaratay ang dalagita na isang bangkay na. Pinalabas ang lahat ng mga tao at lumuhod siya't nanalangin. At nung magawa na niya ito, nagpunta siya't hinawakan ng kamay ng dalagita at binangon siya. At ang dalagita ay gumaling mismo at buhay na. At tingnan niyo kung ano itong nangyari. At nangyari na siya'y nanahan ng maraming mga araw sa Jope. Bago pa pala muna yan. At ito'y nabansag sa buong Jope at marami ang nagsisampalataya sa Panginoon. Marami ang nagsisampalataya. At samantalang ngayon, sasabihin nga nila, di nga ako naniniwala na patay talaga ang dalagita o hindi. Ang dalagita ay nakuma lang marahil o kung anong tulad nun. Di nga ako naniniwala sa ganyang bagay. Kaya't palihis nila itong ipinapaliwanag. Sa tuwing ipaliliwanag nyo ang supernatural na bagay palihis mismo ng Biblia, kayo ngay nagpapaliwanag palayo sa mismong Diyos na inyong sinasamba. Tunay nga na napapalayo kayo sa supernatural na Diyos. Bueno, ngayon, pero ang pigilan ng mga alagad na ito, kapatid, nakasama nila si Jesus. Wala silang pakialam sa anuman ang sabi-sabihin ng iba. Sila nga'y pinatawag minsan nung isang beses at sinabihan sila ng mga araw ng Himalay lipas na. At pinaglalatigo sila at ikinulong pa sa bilangguan at ipiniit sila doon ng buong gabi. At nung sumunod na araw ay sinalang sila sa paghatol. At nalaman ng mga tao roon na ang mga alagad na ito'y mga mangmangpalat di nakapag-aral ng mga kalalakihan. Pero napansin nga nila noon nitong mga alagad si Jesus. Nung lumaya sila, di nga sila nagpunta at kumonsulta sa mga seminaryo ni minsan. Nagsipunta sila sa kanilang mga kasamahan at sila'y nagtipon-tipon na ipinamamalita kung ano ang ginawa sa kanila ng Panginoon. Sila'y nagtipon-tipon at ipinanalangin ang pananalangin na ito. Panginoon, bakit ang katuparan ngayon ng sanalita ng propeta? Siya nga, bakit ang mga bansay nang gugulo at ang mga bayan ay nag-aakala ng walang kabuluhang bagay? Sabi, tunay na kami pagkalooban nawa ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-unat sa kamay ng banal mong anak na si Jesus na pagalingin ang mga may sakit at ang mga tanda at mga kababalaghan ay may pangyari. At nung sila'y nanalangin ng may paglalakip sa dako roon, nayanig ang gusali kung saan sila nagkakatipon na magkakasama. Ang kailangan na kailangan nga natin sa gabing ito ay isang paglalakip na pagtitipon para sa pananalangin, kung saan may pagbubuklod natin ng ating mga sarili na may isang puso't may isang pagbubuklod at mananalangin tayo ng isang panalangin na gaya nun. Nang kasunod nga'y magkakaroon tayo ng isang panibagong pagyayanig. Amen. Pansinin, si Pedro na ipinagkanulo noon ng Panginoon na dating di nananampalataya sa kanya o ipinagkanulo siya at nagpunta nga sa isang dakot na nangis ng may kapaitan at nanumbalik. Ngayon, kanya nang natanggap ang Espiritu Santo. Pakinggan niyo itong pangangaral niya rito. At may isang lalaki ng pangalan o nagngangalang Cornelio na senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan, matatakutin sa Diyos siya at ang buong sangbahayan, at naglimos ng marami sa mga tao, at laging nananalangin sa Diyos sa tuwina. Kahanga-hangang lalaki. Ngayon, di nga, alalahanin nyo, di nga, hayat isa siyang hentil. Hindi nga isang Hudyo, isa siyang hentil, isang centurion. Kapag sinabing centurion, ay isang daang tao ang pinamumunuan. Pero isa siyang lalaki na may takot sa Diyos. Ang Diyos nga sa tuwina, sa kalagitnaan ng mga hentil, ay nakasusumpong ng mga taong may takot sa Diyos. Habang naglalakad at nakipag-usap sa isang kabataang lalaki, ang sabi ko, kapag sumapit na ako sa langit, isa sa mga bagay na gusto kong gawin ay lapitan at makipagkamay sa isang lalaki na sadyang gumawa ng isang kagiting-giting na bagay. At siya rin ay binanggit niya kung sino yung gusto niyang makita roon. Gusto niyang kamayan siya sa iba't ibang mga bagay na kung paano pinagpapala ng Diyos sa mga tao. Noong si Uriah, matapos na kunin ni David si Batseba na kanyang asawa, at nagsugo nga sila roon at pinasundo siya. At si Batseba ay nagdadalang tao na noon. At ipinalik siya roon para maipangkin ng bata kay Uriah. At siya ay di hentil, di siya isang Hudyo. Isa siyang hentil at isa siyang Heteo, isang taong naakay patungo sa relihiyong Hudyo. At sinabihan siya na bumabat manatili sa kanyang bahay, kasama ang kaibig-ibig niyang magandang asawa. Sabi niya, dilayon ng Diyos na gawin ko ang bagay na yon. At samantalang ang kaba ng Diyos ay naroon sa pakikibaka, at tumanggi nga siyang gawin ang bagay na sinabi sa kanya.
Ayan nga't kapatid, sa pagsapit ko doon sa kalwalhatian, nanaisin ko na lumakad patungo kay Uriah at kamayan siya at sabihin, mapapurihan ang Diyos dahil ganoon na lamang ang halaga ng iyong patotoo sa aking paglalakbay sa lupa. At nanaisin ko rin na lapitan si Daniel, sasabihin, alam mo Daniel, noong sumuong ka roon ng walang pagkatakot sa harapan ng mga leon, yung patotoo na yan ay ganoon na lamang ang halaga nun sa akin. Siya nga po, gusto kong makita ang apostol na si Pedro at sasabihin, Pedro, nung gabing yun, noong nasa bilangguan ka, at ang Panginoon ay nagpunta na may malaking liwanag at suminag sa ibabaw mo, lagi nga akong umahanga roon. At eto nga na sinimulan mong sundan yung liwanag na yun, at ang pinto ay nagbukas sa harapan mo, at dinala ka mismo sa lansangan. Iniisip mo pang ngang baka nananaginip ka lang, kahangahangang pagkakataon yun. Di nga magiging tahimik na lugar ang langit sa panahon ng lahat ng mga tinubos ay magkakatipon sa buong palibot doon. Di po ba? Magiging isang kahangahangang bagay ngayon na mangyayari roon kapag ang lahat ng mga tinubos ay magmamarcha na papasok. At eto nga ang senturyon na ito sa bahay ni Cornelio. Masdan niyo kung paanong ihinanda na yun ng Diyos. Ngayon, si Cornelio ay isa pong tao na may takot sa Diyos. Lagi siyang nananalangin at nagbibigay ng limos sa mga tao. Walang anumang bagay na masasabing nagawa mong kapaki-pakinabang na hindi ito ibinilang ng Diyos sa iyong record. Ganun nga. At siya ngay nananalangin at nagbibigay ng limos sa mga tao. At isa siyang dakilang tao. At isang araw, habang siya'y nananalangin sa bahay, may anghel na lumitaw sa silid kung saan siya naroon. Naniniwala ba kayo sa mga anghel? Nagpunta yung anghel sa loob ng silid kung saan siya naroon at ang sabi, Cornelio, tumindig ka't magpunta ka sa Jope at hanapin mo ang isang lalaking nagngangalang Pedro na nakatira sa bahay ng isa pang nagngangalan namang Simon at sasaysayin niya sa iyo kung anong gagawin. Amen. Ngayon, si Pedro, noong mga oras na ito, siya'y galing sa paglalakbay, kaya nakaramdam siya ng gutom. Bandang 12:00 na yun noon, kaya nagpunta siya roon sa itaas ng bahay at umidlip ng konti. Siya nga iidlip ng konti habang naroon siya sa itaas. Naghihintay na maihanda na nila yung pananghalian. At kaya nagpadala na si Cornelio ng isang sundalo at 2 kalalakihan na masipag sa kabanalan at isinugo sila para hanapin si Pedro. At habang ang Diyos sa tuwing siya ay magpapadala ng isang tao para makipagkita sa iyo, siya nga'y gumagawa na agad ng paghahanda bago pa man mangyari ang bagay na yon. Naganda na nga siya bago pa man doon sa ospital para sa sanggol na ito kahapon na nakaratay doon ng kalagayan ay halos mamamatay na, nanupat din nila alam kung ano bang suliranin sa bata. At ang Espiritu Santo ay nagsalita roon sa silid, gumawa na agad ng paghahanda sa ospital para sa pagpapagaling ng bata bago pa man ako makarating doon. Hallelujah! Sa Finland, nung ang munting batang lalaki na yon ay napahandusay sa daan na patay na, at yung tatay at nanay niya ay napasugod mula sa bukid na sumisigaw at nanginginig ang kanilang mga kamay. Pauna nang inihanda ng Diyos ang pagkabuhay na maguli ng batang yun, 2 taon bago pa man ang oras na yon. Purihin ng Panginoon. At ngayong gabi, habang narito tayo sa bahay-sambahang ito, at dinaranas natin ang mga bagay na ito na dinaranas natin, ang Diyos nga'y pauna nang naghanda para sa ating pagkabuhay na maguli. Sa isang malwalhating araw, siya'y darating. Ang lahat ay pauna nang inihanda. At ang mga lalaki at mga babaeng iniisip at inaasam ito, minsan pa nga inaawit itong mga awiting ito ng mga makata, o magkakaroon ng isang pagtitipon sa impapawid. Mga 15 taon na ang nakararaan ngayong gabi. Nakatayo ako roon noon, na may malaking pisara, nagtuturo, at may munting Pentecostal na grupo na nanggaling pa ng Louisville. At di nga ako noon naniniwala sa kanila sa kanilang pasayaw-sayaw na ginagawa nila. At may munting binibining nga na lumapit dito sa may piano at tumugtog. At tutugtog nga sila noon ng espesyal na handog at kumakaskas sila doon sa montirong gamit ang mga didal na ikakaskas sa parang kulahang tabla. At may iba na ang kinakalampag ay mga lata-lata. Ako nga'y lubos na disang-ayon noon sa ganoon. Kaya sa isip-isip ko, ano nang mangyayari? At umakyat na yung babae para tumugtog ng espesyal na handog. Tumugtog na siya. Yung isa pang babae tumugtog na rin sa parang kulahang tabla. At ito namang munting kabataang babae na Ulandes ang buhok ay nagpalundag-lundag na roon sa mismong sahig at nagsimula siyang sumayaw sa espiritu. At ako, sa pagkakaupo ko roon sa upuan na parang may halong pagkayamot, sabi ko, ngayon, kung magagawa nyo lang na panoorin yan. At sinasabi-sabi ko ngayon sa iglesia ko, hanggang sa iniisip na nila kung ano bang gagawin ko sa bagay na yon. Patingin-tingin nga ako roon sa babae at sa isip-isip ko, naku, tingnan nyo yan. Ngayon, kung hindi ba't ibang klase rin yan, na ginagawang parang bahay aliwan ng simbahan ko. At nakaupo nga ako roon na wala nga akong sapat na kaalaman. Wala akong anumang sinasabi noon. Pero sa puso ko ay yun ang iniisip ko. Kaya pinanood ko lang siya habang sumasayaw siya. At bigla na lang alam nyo, sabi ko, sandali, meron kayang kasulatan na pumapatungkol sa ginagawa ng binibining ito? At nagsimula akong magbulay ng mga kasulatan. Sabi ko,
saan ba itinalaga ang pagsasayaw? Unang-una sa Biblia. Tama. At naisip ko, ako kaya ang nagbunsod sa kanila para sumayaw? Nakinita ko nga ang mga anak ni Israel. Nung tumawid sila sa dagat na pula, tumanaw si Miriam sa likuran at nakita ang lahat ng mga dating tagapagmando nila na nalulod lahat. Kaya kanyang kinuwang tambereta at nagsimulang sumayaw. At kinalampag ang mismong tambereta at nagtatakbo roon sa may dalampasigan na sumasayaw. At ang mga anak na babae ni Israel ay nagsisunod sa kanya, nagsisayaw. Naisip ko, isa pala yung tatagumpayan. Nakinita ko nga si David noong nakita siya ng sinisinta niya na nakaupo roon sa itaas na nagtatakip ng pamaypay, na nagpapaypay, na pinapanood ang kanyang munting sinisintang lalaki. Ayan nga si David na nakatayo roon noon. At heto na ang kaban, na ipinangusap ni kapatid na Graham kani-kanina na hetong parating na mula sa bundok. Noong makita yun ni David, siya nga'y nagpasayaw-sayaw sa buong paligid at sa buong paligid at sa buong paligid. Aba, sabi ng sinta niya, ipinapahiya mo ko niyan. Sabi niya, kung di mo yun nagustuhan, panuorin mo ito. At sa buong palibot at sa buong palibot at sa buong palibot ay nagpasayaw-sayaw siya uli. Alam niyo ba kung ano? Tumuhay nga ang Diyos pa ibaba mula sa langit at sabi, David, ikay lalaking ayon sa aking sariling puso. Siya nga. At naisip ko, alam nyo, may isang bagay nga na kung ano sa akin. Di ko siguro kamit ang ganong sapat na tagumpay. Marahil, at ako nga'y nakaupo roon noon, at yung Methodist kong pa ay patapik-tapik na rin sa may sahig. At bigla na lang malalaman nyo, ang Diyos ang saksi ko. Ako, bago ko pa mamalayan kung anong ginagawa ko, hayon nga ako sa may sahig dito, pasayaw-sayaw na rin sa buong palibot, kasama nung binibini na yon. Ganon nga. Pagkatapos ang sabi ko, Diyos, iyo pong alisin ako mula sa upuan ng mga manunuya. Iyong itulot na makita ko muna ang isang bagay na may katwiran bago ko yun hatulan simula ngayon. Amen. Ang pagkilos nga ng Diyos ay kakaiba. Hindi nga ako naniniwala sa kung ano-anong mga bagay na walang kabuluhan. Hindi nga ako naniniwala sa maraming bagay na pawang kabulukan lang. Pero naniniwala ako mismo sa tunay, dalisay na puspos ng Espiritu, na Espiritong Santong salita ng Diyos na ipinapangaral na may kapangyarihan at pagpapamalas. Amen. Dahil yun nga ang bagay na nagligtas sa akin. Yun mismo ang bagay na nagdala sa akin sa mahabang lakbayin na ito. Yun mismo ang bagay na tumulong sa akin nung sabihin ng doktor na mamamatay na raw ako. Yun yung bagay na nagligtas sa akin sa oras ng kamatayan ko sana. Yun yung bagay na magbabangon sa akin. At yun ang bagay na magdadala sa akin sa pagtungo ko sa langit kung ako nga'y tutungo roon. Akin nga iyong dadalhin dahil wala na nga akong ibang alam na ibang bagay maliban doon. At di ko na rin ninanais na makaalam ng ibang bagay maliban doon. Siya nga, ang makilala lamang si Jesus at ang pagkakapako niya. At yun lang, kung siya'y ipinako, kung gayon, ipinako noon ang aking laman na kasama niya, at ako'y patay na sa mga bagay ng sanlibutan. Ganon nga, amen. Alam nyo, nakakaramdam ako ng pagkapuspos. Hayan nga't yan mismo ang unti-unti kong nararamdaman ngayon. Pansinin, heto nga sila. Grabe, isang pinagpalang sandali nga. Ganun na lamang kaganda yung pagtitipon na kanilang idinadaos doon. Sabi ni Cornelio, ngayon humayo nga kayo sa dako roon at hanapin nyo ang isa na nagngangalang Pedro. At sabi, di pa nga niya naririnig siya kahit kailan. At heto nga si Pedro sa itaas sa isip-isip niya, Panginoon, ako'y iidlip lang muna rito sandali bago mananghalian. Gutom na gutom ako't pagod na pagod. At noong mahiga siya roon, siya nga'y nawalan ng diwa. Yan ang sinasabi ng kasulatan. Kaya naman naniniwala ako na nawalan nga siya ng diwa, di ba? At nung mawalan siya ng diwa, may nakita siyang malapad na kumot na bumababat punong-puno ng mga gumagapang na bagay. At sabi ng isang tinig, magtindig ka, Pedro. Magkatay ka't kumain. Sabi niya, hindi po, Panginoon. Isa po akong Hudyo. Wala pang bagay na marumi o karumaldumal lang dumaan sa aking bibig. Sabi nito, huwag mong ipalagay na marumi ang bagay na aking nilinis na. Sabi, magtindig ka. Sabi, haya't may naghihintay sa iyo sa ibaba sa may pintuan. Magpunta ka't huwag mong pag-alinlanganan ng anumang bagay. Sumunod ka sa kanya. Amen. Ngayon si Pedro, may mga anyo nga siya ng kabanalan sa panlabas, alam nyo. Siya nga'y may parabang karangalan sa palibot ng mga tao, kaya kinakailangan niyang bantayan ang kinakain niya. Isa siyang Hudyo. Siya nga'y pinalaki na isang istriktong Presbyterian, alam nyo, o parang ganoon. At kinakailangan niyang bantayan ang anumang ginagawa niya dahil sa kaugnayan niya sa iglesia. Kaya heto na nga't ang sabi ng Panginoon, sumunod ka sa kanila ng mga hentil. Huwag kang magalintana sa anumang bagay na ginawa na o anuman. Ikaw nga'y sumama sa kanila roon sa daan. At nung mapadako na siya roon sa bahay ni Cornelio, wala na ngang paligoy-ligoy pa. Tinipon ni Cornelio ang lahat ng mga kasama niya sa palibot at ikinwento niya sa kanya kung paanong nakakita siya ng anghel. Sabi niya, ngayon Pedro, ako ito na nagpasugo sa iyo. At nung si Pedro'y pumanhik na roon at nagsimula ng mangaral, habang sinasalita ni Pedro ang mga salitang ito, ang Espiritu Santo ay bumaba sa kanila. At lahat sila roon ay napuspos ng Espiritu Santo. Nagsimula silang magpropesiya, magsalita sa iba't ibang wika, at nagtatamasa ng maluwalhati mismong panahon. Sabi niya, mangyayari bang hadlangan ng sinuman ng tubig? Ngayon,
Ang mga taong ito haya't sila'y nakatanggap ng Espiritu Santo bago sila mabautismuhan. At iniutos niya sa kanila na sila'y mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Yesus at nanatili si Pedro kasama nila ng ilang mga araw. Yan nga ang apostolikong iglesia na kumikilos sa Espiritu. Saan mang dako na sabihin ng Diyos, si Pedro nga'y kumilos ng di nakapananghalian. Humayo nga si Pedro para sundin ng Panginoon. At magagawa mismo ng Diyos na kumuha ng lalaki at babae sa panahon ngayon, dito sa tabernakulong ito, saan mang dako, na di nababahala sa kung anumang nangyayari sa paligid nila, bagkus ay ipagpapasakop ang kanilang sarili sa Panginoon bilang isang individual na bahagi. Kaya't pangungunahan ng Diyos ang isa ring ganitong tao ngayon, gaya ng pangunguna niya sa ganitong mga uri ng tao noon. Kanyang pinatutunayan na siya nga'y kasakasama natin. Ang kailangan natin ngayon ay isang mapagpakumbat, ipinagpapasakop na buhay. Inyo lamang ipagpasakop ang inyong sarili. Huwag niyong ipagkait ang sarili niyo na may pasakop. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay bagkus ay lumakad kayo ng tuwid kasama ang Espiritu Santo. Anumang sabihin ng Espiritu na gawin, inyo ngang gawin ng madali. Huwag niyong sabihin, bueno, sigit maghihintay muna ako, titingnan ko kung ano ba ito at ano ba yun. Ano man ang sabihin ng Espiritu Santo, humayo mismo kayo at gawin yon. Ano kaya kung hindi ako nagpunta noon sa Finland noong may pagtawag sa akin ng Espiritu Santo na magtungo roon? Ano kaya kung di ako sumadya sa ospital kahapon kung saan ang sanggol na yon ay nakaratay doon na mamamatay na di nga ako tumuloy na nagpunta? Hayan nga't ang pagsunod ay mas maigi kaysa hain. Gawin niyo mismo ang sinasabi sa inyo ng Espiritu Santo na gawin. Ang kailangan natin ngayong gabi ay makalagan tayo sa lahat ng mumunti nating lumang mga mapagkait na pag-iisip at hayaan ng Espiritu Santo. Hayan nga mismo ang itinuturo sa inyo rito. Batid nyo kung ano ang tama at mali. Pero ang kailangan nyo nga sa gabing ito ay isang dakilat malaking punong bigkis ng pag-ibig ng Diyos na ibubuhos sa inyong puso, na lahat ng pagsasawalang bahalay aagusin na palayo. Ibaw nyo na ito kasama ng lumang taon sa paglipas nito. Pakawalan nyo na ito. Tayo magpasimula ng bagong buhay, isang bagong simula. Di nyo magagawa kung kayo na ipanganak na sa kaharian ng Diyos. Nakamit nyo na ang Espiritu Santo diyan sa inyo. At ang tanging bagay na narapat nyo lang gawin ay makalagan sa mga bagay na ito ng mundo na pumipigil sa inyo pababa. Sabi, itabi na mong walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin na ating takbuhin ng may pagtitiis ang buhay, ang takbuhin na inilagay sa harapan natin. Mga Hebreo, 12 kabanata, itabi ng walang liwag ang mga pasan. Nakikinita niyo ba yung mga lalaking pantas noong sila'y magsidating para makita si Jesus? Magpapakita lang po ako ng konting pagsasadula rito pansumandali. Nakikinita ko. Ang sabi nila'y 3 lalaking pantas. Sasabihin natin na may 3 nga, sina Jim, John at George. Sasabihin natin, yan ang pangalan daw nila. At sila'y parating para makita si Jesus. At nakikinita ko sila na naghahanda ng pamaroon. Tutuon tayo rito sa isang lalaking ito na si Jim. Isa nga siyang mainam na lalaki. Nagmadali nga siya at sinabi sa kanyang asawa. Sabi, asawa, alam mo ba kung ano? Nakita ko yung bituin. Kaya kinakailangan kong magtungo. At kaya siya naghanda na at nagimpake na para pumaroon. Yan nga ang problema sa mga tao sa panahon ngayon. Sila nga'y nagsusumikap na magimpake ng dalahin para maging Kristiyano raw. Kung meron nga isang bagay na kailangan mo, ay yun ay magbawas ng dala-dala para maging isang Kristiyano. Napakarami nga nating bagay na humihila sa atin pababa ngayon. Nanay, may magsasabi nga, ngayon nanay, alam mo po, di ko nga kayang pumaroon nang hindi ko daladala itong mesa ko sa pagbabaraha. Kaya ipinasan niya yon sa kamelyo. Dahil alam mo po, hindi ako masyadong magugustuhan ng mga kasama kong kalalakihan kung di ko daladala itong mesa ko para sa pagbabaraha. Lahat nga ng mga bagay na ito na nagpapabigat sa iyo. At may munti ka pang ngang kahundon ng pagkamakasarili na inyong ngang isinabit yun. Siya nga rin. At nagsasabit pa nga kayo roon ng kaunting pagchichismis. May kaunting paninirang puri ng patalikod. May kaunting ganito, ganoon. Ipapasan nyo yun doon sa kamelyo. At malalaman nyo na lang, sa pagsampa niya doon, sasakay sa ibabaw ng kawawang kamelyo. Sasabihin, sige na, umusad na tayo. Yung kaawa-awang ang kamelyo'y di na siya halos makakilos, talagang nabibigatan siya ng lubos na anupat nasasakang na ang kanyang mga binti halos. At heto nga kayo na panay ang pagsikad at reklamo dito sa iglesia na pinupuntahan nyo. At marahil, dahil nga yan sa kayo'y nabibigat ang husto na di na nito kayang umusad pa. Yan nga ang problema. Kinakailangan nyo magbawas ng dala-dala, maghugas, maglinis, may wasto. Amen. Ano nga ba itong nangyayari sa akin? Pansinin nyo, yun nga ang dahilan. Nakikita ko naman ang iba na umuusad. Sila'y nakakakilos. At malalaman nyo na lang, siya'y bababang at titingin muli sa bituin. At kaya, malalaman mo na lang, sisimulan na niyang itapon yung mga mesa sa isang gawi at yung iba ring daladalahin sa isa namang gawi. Sasabihin ng asawa, saan ka papunta dyan? Sasabihin, akin ngang isinasantabi ang bawat pasan na sadyang ang pumipigil sa akin. Na heto, kinakailangan kong takbuhin ng may pagtitiis sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan. Nalupat, kakunti lamang ang sadyang makasusumpong niyaon. Ang tanging espasyo ay para lang sa iyo at kay Jesus.
Wala nang iba pang makalulusot doon. Amen. Sabi ng asawa, naulinigan ko nga ang asawa nang sabi niya, bueno, tingnan mo, kaya't nakalimutan mo yata ang kompas mo. Di ko kailangan ng kompas. Nakut, nakalimutan mo yata ang degree mo sa seminaryo. Nakalimutan mo ang gawaing pangdangan mo at lahat pa ng iba't ibang bagay na ito na ipinapasan mo. Ang sabi niya, pakinggan mo, di ko kailangan ng ano pa mang kompas. Paano kanyan paparoon kung ganun? Itinuro nga niya ang bituin, sabi, ako nga'y paroroon sa pamamagitan ng inilaang daan ng Diyos. Naglaan ng Diyos sa akin ng bituin para sundan. Yun nga mismo ang magdadala sa akin sa Kristo na yon. At anong gabi, di natin kailangan itong nagagarbuhan ng mahabang pag-ieskwela at lahat ng ito, ang hangad nating lakaran ay ang inilaang daan ng Diyos at ang inilaang daan ng Diyos sa panahon na ito ay ang bautismo ng Espiritu Santo at ang mapangunahan ng Espiritu Santo, ang mga anak ng Diyos. Yan nga magdadala sa inyo sa inyong patutunguhan. Itabi ng walang liwag ang mga pasan, itabi ng walang liwag ang ano pa mang ibang bagay. Manumbalik tayo sa apostolikong panahon. Ang pundasyon natin ay tiyak. Pinatunayan na yan sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at mga litrato at lahat na ng iba pa. Pinatunayan niya mismo na siya'y kasama natin. At sa buong dako ng mundo, ang malwalhatit marilag na ebanghelyong ito ay nag-akay ng nasa 1,500,000 patungo sa kaharian ng Diyos noong nakaraang taon. Nilampasan ng Pentecostal na iglesia ang lahat ng iba pang mga iglesia na narito sa lupa noong nakaraang taon. Sa mga naakay pa lang na 1,500,000 nang naitala. Hallelujah! Anong naging problema? Ito ang pinakamarilag na bagay dito sa lupa. Pero nakapasok sa kalagitnaan nila ang diablo at ipinunsot na magkawatak-watak sila na may napunta sa isang munting grupo rito at munting grupo roon at munting grupo rito para sila'y magtalo-talo sa isa't isa. Kung magagawa lang nilang kalimutan na ang pagiging makasarili nila at lahat ng pagkakaiba nila sa isa't isa at sila'y magkakapit-bisig sa isa't isa na mga puso nila'y maglalakip na iisa, ang millennium nga iiral na. Yan mismo ang kailangan natin ngayong gabi, kaibigan, at maglakip-lakip. Yan mismo ang kailangan gawin ng Branham Tabernacle. Yan mismo ang kailangan gawin ng lahat ng mga kaiglesiyahan. Ang maglakip sa isang pagbubuklod bilang isang individual kay Kristo Jesus na isang bagong silang na sanggol at lumakad dito sa tuwid na makitid na daan na minamasdan ang gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na si Jesus Kristo. Masdan nyo rito na hindi tinataas ang ating tabernakulo at mga doktrina nito at iba pa. Pero heto nga't sasabihin ko sa inyo ito, mga kaibigan ko. Halugugin nyo ang buong mundo sa saan mang panig na naisin nyo. At ito mismo ang sasabihin namin ng may itinataas na wala nang ibang itinataas kundi si Jesus Kristo lamang na anak ng Diyos. Kaya't masdan nyo ang bagay na ginawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat para sa munting iglesyang ito. Bumaling kayo at tingnan kung gusto nyo. Mula rito sa iglesyang ito rito, nagpasimula ang dakilang revival na ito na rumagasa sa buong mundo. At tama po yan. Balikan nyo nga at tingnan kung di ba totoo. Ang Diyos ay kasama natin. Sa kanyang pag-ibig at kaawaan, tingnan nyo kung papaanong pinagagaling niya tayo kapag may sakit tayo. Tingnan nyo yung mga kaso ng kanser at ang mga bulag, bingi at pipi, at lahat na ng iba pa na kanyang pinagagaling sa mismong kalagitnaan natin. Saan mang dako. Pagkatapos, heto rin na gano'n na lamang kasapatang pag-ibig niya at bumabat, pinakita pa mismo sa mga siyentipikong mga pagpapatunay na naglagay ng kanyang pagpapatibay sa iglesia, na ang kanyang litrato ay nakunan pat taglay-taglay natin. Amen. Kaya't ang mga kritiko, sila'y magtitikom lamang ng bibig nila at aatras at sasabihin, wala kaming masabi sa bagay na ito. Amen. Ganun na lamang ang katuwaan ko ngayong gabi na ako pala'y isa mismo sa kanila. Ako'y galak na isa akong Kristiyano. Ganun na lamang ang kagalakan ko na kabilang ako sa mga taong ito na nananampalataya sa dakilang pagkilos na ito. Sila, kaya't naniniwala ako na may ilang mumunting pagkakaiba. Tao lamang tayo. Pero sa prinsipyo, isa nga tayo. Tama, tayo isa. Sama-sama tayong titindig bilang isang pangkat kay Jesus Kristo. Pinagpala mismo tayo ng Diyos at nagkaloob pa sa atin ng lahat ng mga kahangahangang mga bagay na ito. Isipin nyo ngayon na ako nga'y maaring wala rito mismo ngayong gabi kung hindi sa Panginoon. Kaya't sinabi na noon ng pinakamagagaling na mga doktor na di ko na raw kakayanin pang mabuhay. Pero heto nga ang dakilang doktor na bumabat nagsabi, ang lahat ay nasa aking mga kamay at kakayanin mo ito. Sinasampalatayanan ko siya. Ano ang kalagayan ni kapatid na babaeng Weaver nung nakaupo siya rito noon? Haya't isang kalansay na mismo na nakaupo riyan sa silyang degulong noong dalhin nila siya rito para mabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo. Tinaningan na siya ng doktor na may hanggang umaga na lang daw siya para mabuhay dahil inuubos na siya ng kanser na mga 7 o 8 taon na nakararaan. Pero heto nga siya ngayon sa gabing ito, nakasama natin. Gaanong karami nga ang mababanggit ko na pumasok at lumabas ng mga pintuang ito rito, na nung pumasok rito ay mga pilay, at nabibigat ang lubhat may sakit,
at lumpo, bulag, at lahat na ng sari-sari na pinagaling. Diyan nga mismo sa isang munting pintuan na yan, na isang saksi sa pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus Kristo. Ano na nga ba dapat tayo ngayon? Ano na nga ba dapat ang Branham Tabernacle na ito ngayon? Dapat nga isang parola ng liwanag ito na nakatayo sa isa sa pinakamadilim na dako ng mundo, sa Jeffersonville, kung may lugar nga na kailangan ng Ebanghelyo. Ang Jeffersonville nga yan. Tama. Pero may kung anong bagay bang mabuti ang maaaring manggaling sa Nazareth. Sabi, halika't saksihan mo. Ganun nga. Sa mga dakong madilim, di natin kailangan ng liwanag sa araw. Kailangan natin ng liwanag kapag madilim. Yan nga nagpapadala ang Diyos ng liwanag sa mga dakong madilim. Kaya't napakahirap po. Madali kung ang lahat ng bagay ay maayos ang takbo. Pero sa mga dako na sinakipagbaka ng may buong giting, doon nga sa mga dako na madidilim, sa mga dako na baku-bako ang takbuhin. Ako ba'y dadalhin na lamang sa tahanan sa kalangitan sa mabulaklaking higaan ng kaalwanan, samantalang ang iba'y nagbata para pagtagumpayan ang gantimpala at naglayag sa kalawakan ng duguang karagatan. Dito nga'y ang mga tao'y di nila kayang magkasundo-sundo sa gabuhok na paghihimay ng mga bagay-bagay at kung ano-ano pang maliliit na pagtatalo at mga bagay na gaya nun, samantalang 140,000 mga pagano ang namamatay araw-araw at kinakatagpo si Jesus o yumayaon para katagpuin ng isang tuwid at tapat na Diyos nang di man lang nila siya nakilala. 140,000 ang namamatay araw-araw. Yan ang bilang ng mga namamatay na mga pagano na di man lang nakarinig sa pangalan ni Jesus Kristo na namamatay araw-araw. At habang tayo sige sa pagtatalo, kung tayo ba'y Presbyterian dapat o Methodist ba dapat o hindi, nakakahiya, kahiya-hiya. Ang kailangan natin ay isang malayong tanaw. Hindi yung hanggang sa dulo lang ng inyong ilong ang kayang abutin ng inyong tanaw. Tumanaw nga kayo roon sa dulo ng daan. Kung ang iisipin ko lang ay yung ngayon na ganito, ganoon at kung ano pa, hanggang sa araw lang na yon ang kinabubuhayan ko. Pero ako nga'y nabubuhay para sa walang hanggan, dahil may isang dako sa ibayo na bagay na itinakda na noon pa man ng Diyos, at ako nga'y kakatagpo roon balang araw. Masyadong nakain ko na yata ang oras, 10 minuto. Sa biyaya ng Diyos at sa tulong ng Diyos, may nasa 2 taon na ang lumilipas nung hilingin ko sa Kanya ang isang bagay ng paulit-ulit. Hinihiling ko nga yan sa Kanya ng maglalabing 5 taon na. Itong isang bagay at sa paglaon ay ibibigay rin niya yun sa akin. At ako nga'y kakatok sa kanyang pinto kung ako'y mabubuhay pa sa susunod na taon. Kung di niya yun ipagkakalob sa akin sa taon na ito, kita nyo, itong bagay na hinihiling ko. Ito nga'y para sa kanyang kalwalhatian. Isang bagay na magagawa ko para sa kanya sa malalayong dako. Kung pahihintulutan niya ako, ay ahayo nga ako sa malalayong dako para umakay ng mga kaluluwa para sa kanya ng mas mainam. Taglay ang mas pinag-iba yung lakas sa daan. At dalangin ko na gagawin nga niya yan. Yan ang panalangin ko sa kanya. At heto ang patutuo ko sa inyo, na kung inyo po lamang akong ipapanalangin at itataguyod sa kanyang harapan sa pananalangin, kaya't makahahayo nga ako. Paano ko nga magagawa ang isang bagay, kahit na ano pa man ang mangyari, kung wala akong mga kasamahan na nagtitiwala sa akin? Kayo nga'y malaking bahagi nito kung paanong kabahagi nga ako o sino pa mang iba. Malaki ang papel nyo rito. Sa anumang bagay na ginagawa natin, kahit na mangaral pa tayo, ano man ang ipang-usap natin, kung wala ngang maniniwala rito, wala ngang kahit na ano ang magagawa. Tama, kabiguan lang ang mapapala. Wala ngang kahit na ano ang magagawa. Maliban na lang kung tayo magbubuklod-buklod at magtitiwala sa isa't isa. Ako nga'y nagtitiwala sa inyo at kayo nagtitiwala sa akin. At sama-sama, nananampalataya tayo sa Diyos at naniniwala tayo na ang kanyang espiritu ang mangunguna sa atin. Ngayon, kapatid na Frank, ikaw na ba ang kasunod dito? May hawak ka kamong sanggol ngayon. Kaya papaumanhin ka nga muna. Kapatid na Wood, sa palagay ko, ikaw na ang sunod. Sige, at mukhang ipinapasa niya kay kapatid na Jackson. Kaya sa palagay ko, si kapatid na Jackson ang kasunod. Pagpalain ng Panginoon ang ating kapatid na Jackson na kasunod na rito. Pagpalain kayo ng Panginoon. Iniibig nyo ba ang Panginoon? Gusto ko pong makita ang inyong mga kamay. Iniibig nyo ba ang Panginoon? Sige, kapatid na babaeng Gertie, dito ka muna pansamandali. Gusto kong awitin nyo ang isang ito kasama ko. Ang bawat isa po'y sumabay sa pag-awit, susubukan ko po. Medyo pawas nga ako, dahil may masamang sipon ako. At ako, may kung ano sa bandang ulo ko. Pero gusto ko pong tulungan nyo ako sa pag-awit ng mainam na lumang awitin na ito. At bigyan mo nga ako ng tipa na kung ano riyan. Di ko alam kung anong tipa. Kaya't di ko nga alam kung anong tipa. Basta tipahan mo lang ako ng kung anong nota riyan. Dahil gusto kong awitin ito, dripping in blood, habang kasama kayong lahat. Dahil itong ebanghelyo na ipinapangaral ko, ito'y nabubuo sa dugo. Di po ba't pinaniniwalaan nyo yan? Sige, ang lahat po sama-sama tayo ngayon. John the Baptist.
he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. Keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood. Oh, then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit, and he gave up the ghost, and went to join the others, that life-giving host. Keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel. Oh, there's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel keeps dripping. Pakinggan nyo ito ngayon. Their souls under the altar, crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong? But there's going to be more who will give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson blood. Tayo po'y tumayo na ngayon. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Hindi ba't nagagalak kayo na isa kayo sa kanila? Anong klaseng ebanghelyo? Ang siya ring ebanghelyo na ibinigay sa kanila. Ang siya ring mga tanda, siya ring mga kababalaghan na lumalakip, siya ring haliging apoy, siya ring Panginoong Yesus, siya ring pagpapagaling sa mga may sakit, siya ring kapangyarihan ng Espiritu, ang lahat ngay umuusad ng pareho, ang siya ring pag-uusig ay parating. Sabay-sabay po ang lahat. Bumaling sa paligid at makipagkamay sa mga nariyan at sabihin, purihin ang Panginoon. Hallelujah! Di po ba't kayo si kapatid na purihin ang Panginoon? Amen!
Awitin pa po natin ng mas malakas pa. Itaas niyo ang inyong mga kamay. Makalangit naming Ama, pinasasalamatan ka po namin ngayong gabi dahil sa Panginoong Yesus Kristo, dahil sa Kanya mismong kapangyarihan, dahil sa Kanya pong pag-ibig, at ang mapagkilala na sa dakilat katangi-tanging araw na ito na aming kinabubuhayan sa panahon ng mga propeta roon ng sinaunang panahon ay paunang nakita na ang araw na ito at nagbigay ng mga utos ukol dito na sinasabi kung papaanong ang mga tao ay magiging matitigas ang ulo, palalo maibigin sa layaw kaysa sa maibigin sa Diyos na may anyo ng kabanalan pero tinatanggihan ng kapangyarihan nito. Kaya't sinabi na niya noon pa na magkakaroon ng mga manlilibak sa huling mga araw at gagawing katatawanan at kukutyain at kami po'y nabubuhay na sa panahong ito, Ama. Sa araw na iyon, ang mga karwahe ay magsisihagibis sa mga malalapad na lansangan. Magsisitakbuhan sila na parang kidlat. Ang anyo ng mga yaon ay gaya ng mga sulo. Ang lahat ng dakilang propesiya na ito ay natutupad. Ayan din na binanggit na noon ni Jesus, dadaluyong ang naglalakihang mga alon sa dalampasigan, parot parito sa may pampang ng dagat, at sa panahon na yun ay may matitinding tanda at mga kababalaghan na lilitaw sa kalangitan sa itaas, na mga flying saucer at mga bagay-bagay, na dahil sa mga tanda na ito, ang mundo'y hahantong sa takot at panginginig, magbubunsod ng mga lindol sa iba't ibang lugar, at lahat na ng uri ng mga bagay-bagay, at panahon ng kalituhan, at alitan sa pagitan ng mga bansa. At sabi niya, sa araw na iyon, ang Israel ay uusbong. Hallelujah! Ang matandang bituin ni David na may 6 na tulis ay umawagayway na roon sa Jerusalem sa gabing ito. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 25,000 taon, mga bansay nagkakasira. Nagsusupling na ang puno ng igos ng kanyang mga usbong. Lahat ng iba pang mga puno ay nagsusupling na ng kanilang mga usbong. Yung masasama ay nagsusupling na ng kanilang mga usbong. Ang Romanismo ay nagsusupling na ng kanyang usbong. Ang komunismo ay nagsusupling na ng kanyang mismong usbong. At ang iyo pong iglesia ay nagsusupling na ng usbong nito. Parating na ang panahon ng tagsibol. O dakilang Panginoon ng buhay, ikaw nga'y pumailan lang na may kagalingan sa iyo pong mga pakpak, Panginoon. At pagkalooban ng iyong mga lingkod ng lahat ng mga kapangyarihang ito at mga tanda, para maiunat ang kamay ng iyong banal na anak na si Jesus, para magpakita ng mga himala at gumawa ng mga tanda, at para maipangaral ang ebanghelyong ito sa kadulod-duluhang bahagi ng mundo. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Iyo pong pagpalain ng munting iglesyang ito. Pagpalain mo ang pastor nito, Panginoon. Ang minamahal naming kapatid na lalaki. Iyong pagpalain ng lahat ng mga may kaugnayan sa dako rito na kasama namin. Lahat po ng tumatawag sa iyong pangalan, saan mang panig ng mundo. Iyo pong tulungan sa parating na taon na ito, Panginoon. Tulungan kami na maging pinakamaiinam para sa iyong gawain. Iyo pong ilayo ang sakit sa aming kalagitnaan at pahiran kami ng Espiritu Santo. Iyo pong ilayo ang inggit, ilayo ang pagkaalit, ilayo ang selos, ilayo mismo ang lahat ng mga bagay na masama palayo sa amin. At naway masabi sa amin na kami nga'y iyong mga anak, isang bayan sa ibabaw ng isang burol na di may tatago. Iyo nawang ipagkaloob ito, Ama. Iyo pong pagpalain kami at patawarin kami sa aming mga nakaraan at magawa naming masabi, gaya nga ni Pablo, nililimot ang mga bagay na nasa likuran na, nagtutumulin sa hangganan ng dakilang pagtawag kay Kristo. Panginoong Diyos, iyo pong isugo ako saan man na loobin mo. Ako po'y handang humayo, gawin ang iyong pinag-uutos anumang oras. Iyo pong patawarin kami. Eto't isinasamo ko po muli at banalin ang iglesia na ito para sa karangalan at kalwalhatian ng iyong pangalan at sa mga taong nakapaloob dito, sapagkat hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na kayong maupo ngayon, pagpalain kayo ng Diyos. Oh, well, there's going to be a beating in the air, in the sweet, sweet by and by. Going to meet you over there in the holy sky. Trusting in your love, heard by my lips, there'll be glory as I do.
Hindi ba't nalulugod kayo ng gusto rito? Grabe! Isa nga na sadyang inaasam ko na makatagpo. Higit sa lahat at yun si Jesus. Kayo rin po ba? Talagang ang pakiramdam nyo ay galak na kayo. Na malinis na. Ganoong kadalaysay. Di po ba't yan ang nararamdaman nyo ngayon? Para bang kayo kinuskos ng husto at malinis na. Talagang ganoon na lamang ang pag-ibig natin sa Kanya. Hindi ba't nalulugod kayo rito? Oh, grabe. You have heard of little Moses in the bulrush, and you have heard of fearless David and his slain. You've heard the story told of dreaming Joseph, and of Daniel and the lines you often sing. Oh, there's many others in the Bible, and I long to meet them all. I do declare, by the Lord, let us meet them at that meeting. There's going to be meeting sweet by and by. We're going to meet you over there in the holy of the sky. Let's sing every word, will be glorious to His name. And God's own Son will be leading at the sea. Grabe. Gustong-gusto ko na talagang makapunta roon. Di po ba't kayo rin? How many says by God? Ilan po rito ang magsasabi, sa biyaya ng Diyos, ninanais kong maparoon sa dakong iyon. Sa biyaya niya, purihin ng Panginoon. Sige na po, kapatid na Neville. Manigong bagong taon sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Diyos.